Gusto na po mga boss. Ito, panibagong share na naman po tayo, ano? Panibagong video, panibagong share na naman po, ano? Ito, meron tayo dito mga boss. Ayun nga, ay, pasensyahan nyo na po yung boses ko mga boss. Medyo malat po at ay napalaban po kahapon ng kantahan. Pasensya na po. Ito po, mga boss, meron akong share sa inyong Everest. Ano po, 32 inch. Ito, papakita ko muna sa inyo ang issue. Okay. So yon, kulay blue at power on yan. So yun ano mga boss, nakita nyo po lumabas yung kanyang logo na Everest. Seconds lang po nawala na. Naka-on ang ating unit dyan, ano po, naka kulay blue. Dito po mga boss, sa video ko na ito, makikita nyo, malalaman nyo po kung paano gawin ang ganyang issue. Madalas po to sa mga ganitong LED TV, hindi lang po sa Everest. Ito po, kung ano ang pwedeng solusyon sa ganitong sira ng TV. Panoorin nyo lang po mula umpisa hanggang dulo mga boss, mga madam, para makakuha kayo ng idea. Para sa inyo po ang video na ito kung meron kayong ganitong issue. At kung wala mang issue, kung wala mang problema inyong unit, kung nais nyo na panoorin, salamat po. Ito at magkakaroon kayo ng idea. Okay? So ito, baklasin muna natin ang walkover. Habang binabaklas po natin yan mga boss, salamat po sa mga nakasubscribe na. Salamat po sa inyo. At sa magsasubscribe pa lang, salamat din po. Ito po, sana ay lang aking naibabahaging mga video sa inyo mga boss ay nakakatulong. Ano po, na i-apply ninyo. Ingat lang kayo palagi sa pagre-repair. Ingat lang po. Yun lang po ang kauna-unahan. Okay, so dito, tatanggal na natin ang back cover. Wala po tayong cut sa video mga boss para makita nyo po ng tuloy-tuloy. Ano po? Kasi hindi naman po kahabaan ng video natin na to, kaya wala na po akong cut. Hindi na po ako nag-cut. Nagka-cut lang po pagka sobrang haba ng video. Okay? So yan. Dito mga boss, ito po pagka blinking ang inyong pag Everest. Yan pong capacitor na yan mga boss ang kauna-unahang salarin. Okay, pagka ganyan po kasi na blinking na lang yung logo, yan, mapapansin nyo naman yung ibang capacitor ay mga good naman. Ito lang bukod tangi ang bloated na. Mababa na po ang capacitance niyan ng capacitor na yan, Kailangan na po yan, papakita ko sa video. At yung kanyang, maalala niyo po, may repair din akong ganito na Everest din. Ang problema naman po niyan sa cutting. Diyan tayo sa kaliwa nag-cut. So mapapansin niyo po dito, baka magtaka kayo, baka ito pa rin yon. Hindi po itong TV na to. Everest din po ito, pero ibang issue, Blinking po ang logo nito. Yung isa po, yung una, cutting tayo doon kasi walang display, So yun. Okay, so ito po mga boss ay yan. Nakikita niyo naman, meron na siyang date na repair siya, So yun. Tatanggalin natin ang capacitor na yan mga boss, papalitan natin. Dito mga boss ay pwede po natin ito, mabibigyan ko kayo ng idea kasi kung magpapalit po kayo ng capacitor, yan. Ito, panoorin niyo po muna para mapaliwanag ko ng maayos. Kalasin mo po muna natin, Pasensya na po ulit sa aking boses mga boss at medyo malat lang po, nagkaroon lang po ng konting kasiyahan family. Opo. So yan, tanggal na natin ang board. So yun, kita-kita talaga na bloated na siya mga boss, Low capacitance na po yan, mahina na po ang binibigay niyang supply papunta sa motherboard, Kapos na po. Siyempre, papalitan natin yan ng good capacitor. Tuturo ko po sa inyo ang isang paraan kung para hindi na bumalik ang ganyang issue.
Okay, yan. Mamaya-maya po, papakita ko sa video na ito kung ano po pwedeng paraan. Kasi po pwede pong maulit yan, kalaunan, katagalan. So, panoorin nyo lang po mula umpisa hanggang dulo. Makukuha nyo yung idea, tips sa tutorial na ito. So yun, tanggal na po natin ang capacitor, ano mga boss? Dito mga boss, sa video po na yan, ipapakita ko ang sample ng mga capacitor. Tatlong klase po ng capacitor ang ibibigay kong example sa video natin na to, sa tutorial na to. Bakit po tatlo? Ano po? Bakit tatlong capacitor? Ito, malalaman nyo po kung paano, kung bakit. Kasi ang iniiwasan po natin na pag nagpalit tayo ng bagong capacitor na same value, same farad, iwasan natin na maulit-uli, na bumalik uli ang ganyang sira. So ang yan po, ayun. Ito po ang kanyang capacitor value. So, okay, ito naman next capacitor. Ito naman ang kanyang value. Yan po ang original value ng capacitor na yan. 47 microfarad, 35 volts. Ano? Para hindi po maulit uli na mag-bloated uli yan o lumobo, ito po, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan. Okay, so itong unang sample natin na good capacitor, yan po ang kanyang value. Nandun nyo lang po, ito, mahalaga pong malaman nyo ito, makakakuha kayo ng idea. Yun ang isang sample good capacitor natin. Ito naman yung sample na good capacitor natin. Parehas po ito ng original capacitor. Ano? Parehas po yung kanyang volts, 35 volts. Yung unang sample 50 volts. Ito naman po ang last sample natin, 1000 microfarad, 35 volts. Okay? So ano po yung mga yan? Ano pong ibig sabihin ng tatlong capacitor na yan, ano? Yan po. Yan, kung makikita nyo, pwede naman po lahat dyan ikabit. Yung tatlong capacitor na yan. Pwede po yung ipalit sa original na capacitor, no? Pero yung dalawang capacitor dyan na 470 microfarad, yan po, pwede siyang bumalik uli sa pagka-lobo, pagka-floated, ano? Kaya ang gagawin po natin mga boss, ang ipapalit natin ay yung 1000 microfarad. Okay? So yan, makikita nyo po 50 volts, 470. Okay, tapos yung isa, yung green, 1000 microfarad, 35 volts. So yun nga po, lahat yan ay pwedeng ikabit, ano, pwedeng ipalit. Pero, babalik uli ang problema, katagalan. Ano po? Kaya ang ipapalit natin, mas mataas na value. Okay, ito pong 1000 microfarad, 35 volts. Dito po, at least, kung tatanungin nyo po kung safe yan, opo, safe po yan, wala pong problema dyan. Hindi po magkakaproblema ang ating motherboard dyan. Mas maganda po ang mataas ang value kaysa doon sa sakto lang. Kasi yun nga po, ang magiging resulta, lolobo yan. Po, sana nakuha nyo ang idea na ito. Kailangan mas mataas ang microfarad para hindi na bumalik, hindi na uli mag-bloated ang capacitor. Okay? Yan po ang mai-share ko sa inyo mga boss. Sana ma-i-apply ninyo sa inyong sariling unit. So yun, ilalagay na po natin sa board at para malaman po natin ang result, ano? Kasi actual testing po natin yan.
So yun, nakabit na natin. Atin na lang hinangin sa board. Kung tatanungin nyo po kung ano magiging resulta sa board, kung over voltage ba, hindi po yan ma-over voltage kasi 35 volts din po yung capacitor na yan. Malaki lang siya pero 35 volts din. Okay? Yung ang nilakihan natin sa kanya, ang tinaasa natin na value yung microfarad niya. Yung size ng farad. Para mas kaya niyang dalhin katagal kahit matagal man siyang gamitin. Okay, hindi babalik hindi na uli magbo-bloated o lolobo. So yun, na-connect na ikabit na natin. Actual testing na tayo dito mga boss. Sana po nakakakuha kayo ng simpleng idea, tips sa aking tutorial at may apply nyo po sa inyong sariling unit. Kasi iyan naman po talaga ang purpose ng ating channel, makapagbigay ng idea sa mga newbie, sa mga baguhan, sa mga nagtatanong kung paano pwedeng gawin pagka may ganyang issue ang kanilang TV. So ito po yun, ito ang solusyon para dyan. Makatulong po sa inyo. At yun nga po, sa mga nakasubscribe na, salamat po sa tulong mga boss. Maraming salamat po sa inyo, sa suporta, at sa magsasubscribe pa lang, salamat din po sa inyo. Sana po makakatulong lahat ng video ko. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan, para sa inyo po yan. Makapagbigay ako ng simpleng tutorial, pero magagamit nyo. Ano po? So yun. Yan dito, okay? Yan, ikabit na natin ang motherboard. At mag-actual testing na tayo mga boss kung hindi na ba siya magbi-blink yung logo. So yan, wala po tayong cut sa ating video, tuloy-tuloy po ito para makita nyo po yung proseso. Pag may ganito kayong issue. Okay, so ito na. Testingan na natin. At okay na po ang ating unit. Ito, lumabas na yung logo, nag-steady na siya. Okay na po siya. Nag-display na ng maayos, ng normal. Yun. So, yun po. Ganun lang po gagawin nyo mga boss. Sa inyong, kung may ganito kayong issue. Salamat po sa mga panonood mga boss, mga madam.